Ano nga ba ang kakayahang tataglayin ni Yuji matapos ang kanyang awakening? Sa chapter 256 ng Jujutsu Kaisen, sinabi ng kwento na matapos maipatama ni Yuji ang kanyang Black Flash kay Sukuna, nagawa ng ating bida na gisingin ng natutulog niyang kakayahan sa kanyang katawan. Hindi pa sinasabi kung ano ito at hindi pa ibinubunyag kung anong kapangyarihan ang meron sa awakening ni Yuji. Sa video na ito, nilista ko ang 4 na kakayahang maaaring ipakita ni Yuji sa mga susunod na kabanata. Ipapaliwanag ko ito sa inyo isa-isa at sasabihin ko din kung bakit ito ang abilidad na posibleng ipagkaloob ng awakening ng ating bida. Ang unang kakayahan na maaaring na-awaken ni Yuji ay ang paggamit niya ng 120% na galing sa pakikipaglaban. Kung inyong matatandaan, ipinaliwanag sa kwento na ang pagtatagumpay ng isang sorcerer na maipamalas ang Black Flash ay maaaring magpahintulot sa kanila na magamit ang 120% ng kanilang potensyal sa pakikipagtunggali. Ibig sabihin, kung ito ang awakening ni Yuji matapos ang kanyang Black Flash, magiging mas magaling siya sa harapang pakikipaglaban, mas lalakas din ang kanyang mga pag-atake at mas titibay ang kanyang mga pagdepensa. Magre-resulta ito para masamantala ni Yuji ng lubusin ng isang Sukuna na nakakagamit na lamang ng isang kamay. May nawasak na puso at humihinang cursed energy. Malaki ang maitutulong ng awakening na ito, ngunit maaaring maraming madismayang taga-subaybay ng istorya, sapagkat napakasimple at wala masyadong bago ang ganitong klaseng awakening. Madalas na nating nakikita si Yuji na umaasa sa suntok o sipa. Hindi na bago sa atin nang mapanood siya nakikipagbasagan ng mukha. At palagi na din nating nasasaksihan si Yuji na nakikipaglaban ng walang ipinapamalas na bagong abilidad. Kaya, maaaring madami ang madisappoint sa oras na 120% combat potential lamang ang meron sa awakening ni Yuji. Ito ang dahilan kaya maaaring piliin ni Gege ang ibang klase ng awakening katulad ng nasa number 2 ng ating listahan. Ito ang pagkakaroon ni Yuji ng Unlimited Black Flash. Ang ating bida ang isa sa mga karakter na sinasabing nabihiyaan ng Sparks of Black. Ito ang dahilan kaya may tulong nakakapagbitaw siya ng Black Flash ayon sa kanyang kagustuhan at kung bakit madali lamang din sa kanya makapagdulot ng sunod-sunod na Black Flash sa kalaban. Pero, katulad ng ibang sorcerers, hindi din alam ni Yuji kung kailan niya maipapamalas ang kanyang Black Flash. Sa tingin ko, isa sa posibleng awakening na makukuha ni Yuji ay ang pagkakaroon ng kakayahang gamitin ng Black Flash kung kailan niya gusto. Matatandaan na sinabi ni Todo kay Yuji noon na ang taong nakapagpamalas ng Black Flash ay mas naiintindihan ng pinakadiwa ng cursed energy kaysa sa mga sorcerers na hindi pa nakakagamit ng kakayahang ito. Bukod dito, sinabi din ni Kento Nanami na sa oras na makagamit ng Black Flash ang isang tao, magagawa na nilang manipulahin ng cursed energy kasing simple at kasing dali katulad ng paghinga. Sa madaling salita, malaki ang tsansa na noong nakapagbitaw si Yuji ng Black Flash kay Sukuna, nagising niya ang kakayahan ng kanyang isipan na mas maintindihan ng pinakadiwa ng cursed energy, natutulong sa kanya para gamitin ng Black Flash kung kailan niya gusto. Ito maaari ang dahilan kung bakit ang chapter 256 ay nagumpisa at natapos sa paksa na nagpapaliwanag sa Black Flash. Gusto ng kwento na balikan natin ang lahat ng impormasyon na tumatalakay sa pangyayaring ito. Para nga naman, hindi tayo mahirapang intindihin ang awakening ni Yuji na konektado sa Black Flash kapag nangyari ito sa susunod na kabanata. Ito ang dahilan kung bakit binigyan din ni Choso sa chapter 256 na ang bawat suntok ni Yuji ay nagpapawalang bisa sa mga Black Flash na nabibitawan ni Sukuna. Gusto ng kwento na ipakita na mas lalakas sa mga suntok ni Yuji dahil sa pag-awaken ng kanyang Black Flash. Para nga naman, hindi tayo magulat kapag tuluyang napahina ng kakayahan ng ating bida si Sukuna. At higit sa lahat, ang awakening din ng Black Flash ni Yuji ang dahilan kung bakit binanggit ng may akda sa chapter 256 na pagdating sa aspeto ng Black Flash, malalagpasan ni Yuji ang kanyang guro na si Satoru Gojo. Ang pahayag na ito ay binigyang importansya ng kabanata. Para nga naman, maintindihan natin na ang awakening ng Black Flash ni Yuji ay isang kakayahang siya pa lamang ang makakagawa o makakaabot. Kung hindi naman ang mas mataas na level ng paggamit ng Black Flash, maaaring sorpresahin tayo ni Gege sa pamamagitan ng kakayahan na nasa number 3 ng ating listahan. Ito ang awakening ng blood manipulation abilities ni Yuji. Sa chapter 256, kinumpirma ulit ng kwento ang pagtataglay ni Yuji ng blood manipulation techniques. Patunay dito ang paggamit niya ng convergence at piercing blood kontra kay Sukuna. Pinag-usapan natin noon na ang kakayahan ni Yuji sa paggamit ng blood manipulation techniques ay maaaring resulta ng pagkuha nila sa natitirang Cursed Womb Death paintings, pagkain niya sa mga ito, at pagkasanay ng ating bida sa paggabay nila Choso at Noritoshi Kamo.
Ito din ang rason kaya nagagamit niya ang kanyang dugo para paghilumin ang kanyang mga sugat at ang dahilan kaya napapasabog ni Yuji ang dugong ibinubuga niya sa kanyang kalaban. Hindi malabong mangyari na noong nakaranas si Yuji ng awakening, nagawa ng ating bida na mabuksan ng iba pang blood manipulation techniques na tinataglay niya. Pwedeng magamit niya ang rat techniques nila Eso at Kichizu. Maaaring makuha niya na rin ang flowing red skill ni Choso. At posible na magkaroon siya ng mga bagong blood manipulation techniques na pagmamayari ng iba pang death paintings. Kapag ito talaga ang awakening na meron si Yuji, siguradong magkakaroon muli ang susunod na kabanata ng flashback na nagpapaliwanag kung paano niya nakuha ang mga kakayahan at maaaring ibunyag na din ng kwento kung ano ang tunay na curse technique ng ating bida na tumulong sa kanya para magamit ang kakayahang pinagmamayarian ng pamilyang Kamo. Kung hindi pa din ang mga blood manipulation techniques ang awakening ni Yuji, pwedeng ang kakayahang nagising ng ating bida ay nasa number 4 ng ating listahan. Ito ang mga curse techniques na tinataglay ni Sukuna. Ibig kong sabihin, magagamit ni Yuji ang kakayahan ng nilalang na dating nakikihati sa kanya ng katawan. Ipinaliwanag ko sa isa nating teorya na si Yuji ay nilikha talaga para maging vessel ni Sukuna. Nagawang madiskubre ni Kenjaku na ang Itadori clan ay nagmula sa parehong angka na pinagmulan ng King of Curses. Dahil dito, ginamit ni Kenjaku ang katawan ng pumanaw na si Kaori Itadori upang magpabuntis kay Jin Itadori. Noong nasa sinapupunan na ni Kenjaku si Yuji, kinuha niya ang isa sa 20 daliri ni Sukuna at inilagay ito sa nabubuo pa lamang na si Yuji. Ito ang dahilan kaya naging tugma ang kaluluwa ni Sukuna sa katawan ng ating bida. Ito din ang rason kaya sinabi nila Shoko na si Yuji ay parang isang cursed object na ibinabad sa cursed energy ng King of Curses. At ang pagiging buhay na daliri ni Sukuna ang punot dulo kung bakit nagtataglay pa din si Yuji ng kakaibang lakas kahit wala na sa kanyang katawan ng King of Curses. Alam kong sinabi ni Yuta kay Sukuna na kaya nagamit ng binata ang cleave ng katunggali ay dahil sa huling daliri nito. Ipinagpalagay ng King of Curses na kinain nila Yuta at Rika ang daliri niya, subalit hindi ito kinumpirma o itinanggi ni Yuta. Posible na hindi alam ng ating mga bida na si Yuji ang huling daliri ni Sukuna, pero dahil nga sa nananatili pa rin ang cursed energy ni Sukuna sa katawan ng binata, naniwala sila Gojo at ang iba pa na may isa pang daliri na naiwan sa katawan ni Yuji. Kaya para magaya ang cleave, ipinakain nila ang mga bahagi ng katawan ni Yuji kay Rika. At pagkatapos ay pinagaling nila ang mga sugat nito sa pamamagitan ng reverse curse technique. Sa madaling salita, nananalaytay sa katawan ni Yuji ang mga curse techniques ng King of Curses. Pero, maaaring dahil nga sa pinuwersa lamang ni Kenjaku ang pagtataglay ni Yuji ng mga kakayahang ito, hindi magamit ng binata ang mga curse techniques ni Sukuna hanggang ngayon. Kailangan may isang bagay na mangyari bago mapakinabangan ni Yuji ang mga natutulog niyang kakayahan. At kailangan may isang aksyong dapat gawin si Yuji para mahawakan niya ang kabuuan ng kanyang kapangyarihan. Ang pangyayaring ito ay ang kanyang awakening. Sa tingin ko, matapos maipatama ang kanyang Black Flash, nagawa ni Yuji na magising ang mga curse techniques ni Sukuna na nananalaytay sa kanyang katawan. Ang kaganapang ito ay maaaring magpahintulot sa ating bida na magamit ng cleave, dismantle, ang fire techniques o ang iba pang mga kakayahang hindi pa ipinapakita ng King of Curses. Kapag nangyari ito, posibleng hindi lamang si Sukuna o ang iba pang mga sorcerers ang magulat. Maaaring pati si Yuji ay masupresa na kaya niya palang gamitin ang kakayahan ng King of Curses. Sa ngayon, ang 4 na kakayahang nasa ating listahan ay teorya pa lamang. Ang tanging makakakumpirma nito ay ang mga susunod na kabanata ng Jujutsu Kaisen. Sa tingin nyo, alin sa 4 na kakayahang aking binanggit ang maaaring magamit ni Yuji? Ito ba ang 120% ng galing sa pakikipaglaban? Ang unlimited Black Flash nga ba? Ang mga bagong blood manipulation techniques? O ang mga tinataglay na curse techniques ni Sukuna? I-comment nyo sa baba kung ano sa tingin nyo ang kakayahang magagamit ni Yuji. At sabihin nyo rin sa akin kung may iba pa kayong abilidad na naiisip. Sapagkat, mas maganda kung sabay-sabay nating aalamin kung ano nga ba ang kapangyarihang makukuha ni Yuji matapos ang kanyang awakening. Shoutout muna kanila, Jomar Castellar, Ariel Concepcion Jr., John Tanpak, pati na rin kanila Ran Online PH Classic Reunited, Anthony Goes Random, Vanris Mabuwan. Ito pong aking paliwanag sa mga abilidad na pwedeng magamit ni Yuji sa kanyang awakening. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!